alamin ko na ba yung sa loob ng nila sa movie and have fun guys. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta. Sobrang appreciate po namin yun. Sana po, marami po kayo salamat po sa pelikula natin and sana po panoorin niyo rin po lahat. Ayan. O bago na please, sige pakilala muna ang ating T-Rex artist. Hi everyone, my name is Shiara Dizon po. I'm T-Rex artist po and ito po yung isa sa pinakauna naming break. Sana po pag-ibig po kayo sa movie natin. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Hanna Francisco and ito po ang first movie ko under T-Rex Entertainment. Sana po Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Ako po si Guzman, isa po sa T-Rex artist. So, kinagamparan ko po dito yung role na Louie. Ako po isang gamer dito sa pelikula. Sana po supportahan niyo po at ito po yung first major role ko po sa isang pelikula. Maraming po salamat. Hello po, good afternoon. I'm Lara Fortuna po from T-Rex Artist. And sana po supportahan niyo po yung film na po. Hello po, magandang hapon. Ako po pala si Arceo, isa rin po sa T-Rex artist. Sana po, panoorin niyo po movie namin ngayon November 7. Nationwide po siya. Ay, hello po. Ako po si... Hindi po, hindi na po ako T-Rex artist. Siyempre si John Vic, hindi naman siya T-Rex artist. I'm John Vic Guzman, hindi po T-Rex artist, pero... Hindi rin po child star. Pero kamusta lang po ako sa T-Rex Entertainment na naging part ako ng pelikula na ito. Kaya sana po panahon po. Hello po, ako po si Nash. Una po maraming salamat po sa pagpunta at pagbibigay niyo ng oras sa pelikula ito. And sana po excited din kayo dahil kami po sobrang excited din para ipakita sa inyo ating kwento. Hindi naman yung buong pelikula pero ibahagi yung experiences namin sa pelikula at i-tease kayo. Hello po, ako po si Kelvin. Thank you po sa pagpunta po ngayong hapon. And sana po, marami po kayong itanong sa amin. Yung huling press ko namin kami ng Nash, pero ngayon open na po para tuloy sa iba. Thank you po. Hi, ako po si Kiray Celis. Sana po kumain na kayo. Direct. Kasi Pedro po yung Hindi po siya ka. director. Let's begin. Tanungin natin si Direct Webs, kung ano ang gusto mong iparating through this film. I think marami ng kabataan dito sa pelikula ko. Explore namin yung kwento about how to be a hero, how to stand up for what is right. Bakit suspense thriller ang naisip mong material para to launch this set of young stars? Parang maiba siya kasi medyo sunod-sunod yung mga rom-coms. So parang usually ang career path ng mga kabataan artista ngayon usually rom-com. So parang maiba siya. And timing din naman November 7 Halloween or post-Halloween siya. So we really wanted a group of stars be launched for this film. So parang maiba siya. Yun. Itong mga 5 targets muna. Kasi parang looking at the billboard, parang reunion talaga ito ng Going Bulilit. So happened also na magkakabatch kayo, di ba? So you left Going Bulilit when you were about 12. Although yung sa inyo, right, nabibida na to eh. Of course, si Nash, sa inyong 5, anong mga nabago sa inyo when you got out of Going Bulilit? Game. For me, dami. Kasi sa Going, parang lang talaga po kami naglalaro. Naging playground namin ng hallway ng ABS-CBN. Doon kami lumaki. Wala kaming childhood memories, kundi kami-kami. So, tinuturing talaga namin yung isa't isa na magkakababata talaga kami. So, sa Going Bulilit kasi puro ha-ha-ha-ha, ganun lang. Kahit hindi totoo yung tawa namin, basta may hahang lumabas sa bunganga namin. Tawa na yun sa amin. So feeling namin, nung natapos kami sa Going, ang dami pala namin pwedeng gawin. Ang dami pala namin natutunan. Nung galing kami doon, na kaya pala namin to, na napunta ako sa role na
sexy. Hindi, ako lang. Yung mga love team, kasi dati hindi naman kami masyadong seryoso sa mga partners. Marunong na kami para ba magseryoso kasi nga sobrang funny lang kami ng mga panahon na yun. So, yun. Nung going bulilit po, sobrang naging bonded po talaga kami. Yun yung naging start. Tapos, nung natapos po kami sa going bulilit, nung graduate na kami, hiwa-hiwalay na po, nagkaroon ng iba't ibang path, yung iba sobrang umangat. So parang, pero may isang kung hindi nagbago sa amin, yung pagsasama po namin. Kapag nagkikita kami, parang wala pong nagbago, pero nandun pa rin po yung parang puso namin sa isa't isa na magkakakonect. And sa mga career po, nung going bulilit po, after nun ako nag-teleserye ako, tapos eventually, ito lately lang po na-discover yung singing career po namin, the Lone CJ. And for us po, yun po yung nag-start ng mas magandang career po for the both of us. And ito po, first movie po namin together at nagpapasalamat po kami sa pagtitiwala ng T-Rex Entertainment and Direct Veg dahil po natuloy po ito. Yung after going bulilit, parang siguro yung mostly sa kung paano kung ano yung mga roles na binibigay. Kasi parang after going bulilit, sobrang awkward stage na agad ako. Parang I'm one of you na nag-graduate ng mas earlier than dapat graduate kasi malaki na ako agad. So parang after na going bulilit, naging super totoy before nagkaroon ng Love You, tapos dun ako parang nagkaroon ng parang ibang point of view sa pag-aarte ko na parang talaga gusto ko parang yung pa-cute, pabebeng kind of, yung, hanggang ngayon ba, sorry. Yung parang coming of age yung sa Love You, yun yung nagbago after ng going bulilit directly. Tapos, yun nga yung sa kayo namin ni Kristel, and, kaso Jackie. Ako po siguro, after ng going bulilit, hindi kagaya ni CJ na mas maaga siya graduate. Ako mas late akong graduate dahil mas natagal akong kumangkat. So, sabay tayo? Oo, sabay kami. May problema? Ay, sorry. Paano ko graduate? Problema ko sa pagkakataon. Actually, sabay kami ni Sharlene nun. Tapos, after po nun, nagbakasyon po muna ako sa States. Medyo matagal din. Tapos, mahirap din kasi katulad sabi si Gigi, kapag offered stage ka, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo. And ganun din yung production, hindi nila alam kung saan ka ilalagay. So, usually, wala talagang work. Pero sobrang swerte namin dahil hindi kami pinabayaan ni Direk Bobo. At gumawa siya ng parang sakto lang dun sa awkward stage na show, na parang pre-teens. Yes, kaya nagkaroon ng parang mga shows sa pre-teens. Nagsimula yan sa Love You. Kaya, thankful kami. Para sa youth. Oo. Parehas po kami halos din. Ako naman, nung awkward after going bulilit, awkward stage, nag-aral muna ako for 1 year. Parang ganun lang kabilis. Tapos biglang nagkaroon ng movie sa Star Cinema, yung Must Be Love, yung first movie ng Katniel. Tapos after nun, Love You na. And after naman ng Love You, Biglang, ngayon lang, lately lang, parang lumakas yung mic na distract. So, ayun po, naging mixed VJ naman ako. Sa tingin ko, yun yung pinaka parang nagbago at bago sa akin kasi hindi ko alam na kaya ko din pala mag-host. So, yun po. Evident man siya din chemistry nila during the filming as going bulilit ang gratis. Kasi pag before the take, sobrang ingay nila. Sobrang ingay. Eto po. Sino pinaka-maingay, pinaka-bully sa inyo? Kiray. Ito ba? Ito. So parang it helped na din na they were together. Madami ako Yayo. It's evident masyado na they grew up together kasi sobrang comfortable sila sa isa't isa. Ikaw lang hindi nag-grow. Tinatanong ka ba, Direk? 5 nga kami, diba? Pero hindi ko alam, tita. Sorry, ang limutan ko sabihin. Hindi po ako dumating sa awkward stage. Hindi po, parang dire-diretso po yung trabaho ko. Hindi nga ako nag-aaral home studies. So parang,
thankful naman po ako. Blessing yan. Thank you. Hindi ako nakapunta ng States. Thank you po. Direk, whose idea was it na pagsamasamahin sila in one movie? Bakit? Kasi hindi ito naisip ng ABS considering na sila, puro sila kapamilya. Apo. Nung pitch ko pa sa T-Rex, I pitched Nash and Sharlene. Kasi parang at that time, parang wala na, parang kung hindi na ata official si Nash with the former love team. So parang sabi ko, gusto ko yung Nash. Kasi fan kasi ako ng Nash. Sino yun, Derek? Kiray Celis yata yun. Yun, so parang, ang malakas kasi sila online. So parang, sabi ko, they need an avenue to be launched. Sabi ko parang Nash. Tapos malakas yung kutubo parang, malakas sila. Tapos, nakita, ikaw hindi ka napilitan ako sa'yo. yung Kristel CJ naman, o papadami ka lang. Kristel CJ naman, parang nag-viral kasi sila. Tapos parang, sabi ko, parang malakas din yung chemistry nila. So parang I wanted them to be part of the film also. Tapos si Kiray parang... Yung totoo lang. Sige, totoo. Sabi ko sa T-Rex na hindi tutuloy yung film pag hindi si Kiray yung impacta dun sa film. Tapos kahit na sobrang mahal ng PF mo, Kiray, talagang pinilit ko talaga. Para matuloy yung pelikula. Impacta talaga role niya? Oo. Totoong buhay. Dahil siya yung villain doon, yung villain. Pero totoo Kiray, kasi hindi palang matutuloy yung film kung wala. Sabi niya, ikwento ko daw na magaling siya. Hindi. Ayun. Okay na daw sabi ni Sharlene kasi marami pa sasabihin si Kiray. Wala na nga. Ako na yung kamay mo bago ka tumayo. Taas mo siya pakikipagtrabaho sa mga boy bully members dati. Bali ako po. Bali ako po bilang baguhan po ako. And alam naman po ng mga sila po, since matagal na po sila dito sa industry na to. And baguhan po ako. Bali, may mga scene po na nahihirapan po ako din. Tinutulungan po nila ako. Nasasabi nila, kaya mo yan na huwag mo i-compare sa sarili mo sa iba dahil iba yung way ng pag-acting mo. Yun po yung sinasabi nila sa akin na yun po yung nakapag-motivate na nagagawa ko pa yung best ko sa mga scene ko. Pakulit yung mga pangalan na kasi po ang pag-sponsor. Pangalan mo yun? Background. Anong pangalan mo sa Facebook daw? Magkakasay sa Facebook. Pangalan daw, ang pangalan. Ako si Renchie Guzman po. Si Renchie, kasama na po siya sa Bakwit Boys. Yung movie din na T-Rex sa PPP na itong 2018. Yeah. Maraming salamat po. May placenta. May pag-promote na. Itong article. So ayun po, ayun nga, ako po si Guzman. Way back 2016 part po ako ng Seclusion and athlete po ako ng volleyball player. So ayan, ito po uli yung panibagong movie na part ako and nagpapasalamat po kay Direct Bells and sa T-Rex Entertainment. Okay, next. Ako po si Hanna Francisco and first movie ko po ito under T-Rex Entertainment. Kumusta ka trabaho yung mga Kiray na si Kiray? Lalo si Kiray. Masaya pong katrabaho si Ate Kiray kasi parang syempre po baguhan po ako tapos parang Kiray po yun tapos parang Kiray po! Syempre po! Parang parang dati po nung nanonood lang po ako sa TV parang natatawa po ako sa kanya dahil tapos nakakatrabaho ko na po siya tayo. Masarap po sila katrabaho kasi natututo din po kami mga baguhan and nag-e-enjoy po talaga kami. Kaya sinasabihan ka na magaling ha. Sabi mo sa akin kanina. Hello po, ako po si Shiara, Dizon. Kung medyo familiar po ako sa inyo, lumabas na po ako sa 8 Bulaga dati po. Kasi part po ako ng Miss Millennial po sa Bulaga and nag-stay po ako din parang 6 months po halos. So yung experience ko po with them, kakaiba po siya.
Opo, kasi po, lumaki po ako na sila po yung pinapanood ko. Di ba po? Kasi syempre nung mga bata po kami, yun po yung pinapanood po namin, yung Going Bulilin. So, ang nostalgic po na katrabaho mo na yung mga dati mong pinapanood lang. Tapos, yung katandem ko po kasi dito si Kiray, and super thankful po ako sa kanya kasi hindi ko po inaasahan ganun po yung ugali niya. Siya po yung una ko. Hindi po. Hindi ko inaasahan na ganun po siya ka open, tumanggap ng mga bagong friends. Na lalo na kami naman po, hindi pa naman po ganun kataas yung name namin. Pero kung itrato niya po kami, parang hindi niya po pinapafeel sa amin yung gano'n. Kaya po lalo po tumataas yung confidence namin and mas nagiging comfortable po kami when it comes to, pag nag-act po kami kasama ko po siya, and mas nagiging natural po yung yung tandem po namin dalawa. Kasi yung tandem po, yung pinapakita niya po sa akin and yung pinapafeel niya po sa akin, even wala pong camera, talagang po yung isa sa mga gustong-gusto ko po nung nag-shooting kami. Tapos pa sila, Shar, sila Nash, sila si Jude. Super entertaining din po nila. And si Ate Kristel po, nagkakausap po kami sa mga iba namin mga gustong habits, ganyan. So, sobrang saya po. Sobrang saya po nilang makasama sa pag-film ko yung Yeah, si Shiara kasi, tsaka si Kiray, sila yung lagi magkasama dun sa movie, kaya close sila. Si Hanna at tsaka si Shiara, may pelikula po sila ngayon, yung Billy and Emma, na kasama dyan sa Q Cinema. Ongoing po yan, panoorin din natin. So, ang galing nila doon. Ako na nagsasabi, actually, buong film maganda. Yan, kasama sila doon. Kaya sinasabi na ng first time, mas nauna kasing nag-shoot sila rito sa movie. Tapos, sa kalagitnaan, doon nila ginawa yung Billy and Emma. Yan, next. Hello po, ako po si Lara Fortuna at pang-fourth film ko na po ito. Tapos, kamusta po sila katrabaho? Siyempre, sobrang ang saya lang po namin sa set. Tapos, lalo na po si Sharlene. Siya po kasi yung lagi kong nakakasama pag may mga scenes. Tapos, hindi ko po na-expect na ganun yung ugali niya din. Na palatawa rin po siya kasi kahit po wala kaming shooting, nag-chat po kami, tapos nagkasabihan po kami ng problema, ina-advisean niya ako, kung paano mas mapapabuti or mas mapapagalingan pa yung pag-arte ko po. So, thankful po ako na naging friends ko po siya. Yan, si Lara kasama naman po sa Tulag Somebody and yung ginagawa ni Direk Jason ngayon sa Dreamscape na Feb 14, yan, series na I1. Kasama siya doon. Next. So hello po, ako po si Arceo. Athlete din po ako before, player po ako ng FEU. Tapos, kamusta po sila katrabaho? Unang-una po, napakasaya po, tsaka sobrang fun experience po. Kasi po, hindi ko rin ine-expect na ganun po sila makaka-close din, tsaka makakausap. Kasi nga, before I look up to them when I was a child kasi Oh my God! Tapos, syempre po dati, yung bata po ako. Actually, before when I was a child, when I was watching TV, I always watch Going Bulilin po. Tapos, parang dati po is, parang wala lang po sa dream ko mag-artista, pero binigay sa akin ni God na makasama ko sila at makatrabaho. Yun po, lalo na po si Kuya CJ. Wow, may nagbunggit na rin sa Actually, siya po isa kong kaibigan na nakapag-open ako ng mga problema. Kaya sobrang malakas. Yung loob ko po sa kanya sobrang labit. Ayun po. Yeah, so happy naman si T-Rex, no, na kasama ng mga bago naming artista, yung mga talagang eksperyensado na sa showbiz. Kaya siguro... Hindi nasagot ni John B kung how's working with us. Ay. Yun nga po, Going Bulilin. Dati napapanood po namin sila, yan, mga nagbinata na sila. Pero hindi ko alam kung kay Kiray, kung lumaki ka ba talaga. Nagbinata ka. Hindi, yan, masaya po silang kasama. Nakita ko po sa kanila yung walang kaarte-arte sa katawan during shooting. And tutulungan ka talaga nila na ma-boost yung confidence level mo.
Ewan ko lang kay Kiray kasi sobrang daldal niya po siya shoot. Lahat pinagtitripan niya. So masaya talaga silang katrabaho kahit alam mo yung pagod na. So yun po. Yan. So, alam natin no, na talagang very supportive yung Going Bulilit cast natin kasi talagang sinuportahan nila yung mga bagong artista, alam mo yun. Ako pumupunta ako ng shooting, talagang si Kiray talaga makulit talaga yan.